sabihin na natin na ang interes ng Amerikano ay yung ating strategic importance, abay, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, po pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara Duterte bagamat siya ay magiging halal ng taong bayan. Ngayon naman po, hindi naman nila sisipain si Marcos dahil si Marcos ay napaka-tapat na tuta ng mga Amerikano. Basta suportahan siya ng mga Amerikano, hinahayaan niyang gamitin ang ating teritoryo. So anyway, balik po tayo kay Tatay Digong. Ihaharap nila si President Maduro sa harap ng hukumang Amerikano. Bakit dapat ipagpatuloy yung paglilitis na yan? Alam natin na mali ang pamamaraan para makuha yung pagkatao ni President Maduro. Yan po aking sinasabi. Kung hindi natin ilalabas yung pagiging legal ng pamamaraan ng ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong, talagang mga bansa ngayon mangingidnap na lamang. At dahil ito'y ginawa ng mga Amerikano, ay nako, hindi po imposible na anytime now, ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig, wala siyang pakialam sa batas. At talaga naman po kung merong rule of law, hindi po dapat kinukonsente ang pangingidnap bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado ang isang hukuman. So, ngayon, nakikita nyo kung bakit galit na galit ang marami sa atin doon sa ginagawa ng ICC. Kasi nga po, hindi po pwede na itama isang pagkakamali sa pamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sabihin na nating drug lord itong si Maduro na ako naman ay nagdududa kasi hindi naman po pwede maging presidente yan na maging mahal ng taong bayan kung siya talaga ay drug lord, no? Bakit naman kinakailangan pang labagin ang soberenya ng isang bansa, gamitan ng dahas na pinagbabawal sa larangan ng international law at kidnapin ng presidente? At kung ito ang tamang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman, anong tawag mo sa mga hukuman ng Amerika na maglilitis kay Maduro? Hindi ba dapat yan ay tawaging kangaroo court? Kasi sa mulat-mula, sila mismo ay lumabag ng batas para ipatupad ang kanilang batas. Tama ba yun? Di ba? Kung ang nais natin ay mapatupad ang batas, dapat pati yung pamamaraan kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado ay dapat sang-ayon din sa batas. So, ang implikasyon niyan sa Pilipinas ay yung mga hindi nakakakita kung bakit mali ang pagpapatuloy ng jurisdiksyon ng ICC kay Tatay Digong, gayong siya'y kinidnap at nilitis na wala ng jurisdiksyon ng hukuman, ngayon nakikita niyo kung bakit mali yan. Kasi pwede na kahit sinong bansa, basta sila ay makapangyarihan, pwede na silang mangidnap para ilitis ang kanilang mga kalaban. At yan nga po nangyari na mapait na karanasan ni President Maduro. Now, wala po akong ties sa Venezuela, bagamat alam ko, Venezuela, sinuportahan po ako nung ako po ay tumakbo ng International Law Commission dyan sa US. At ako naman po ay nagpadala ng letter doon sa kanilang foreign minister at dating ambassador sa Pilipinas na nakikibahagi po tayo, nakibahagi tayo ng ating solidaridad sa bansang Venezuela dahil illegal po ang ginawa nila sa paglusob sa teritoryo ng Venezuela at sa pakidang ng kanilang mga presidente. At kung tayo makakatulong, no, para magkaroon ng katarungan ang paglulusob at pangingidap sa kanilang presidente, ay tayo naman po ay handang tumulong. Dahil yan naman po ay utang na loob ko sa pagsuporta ng bansa ng Venezuela nung ako po ay kumandidato para sa isang UN elective post. Anyway, mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na palibasa malayong Venezuela, walang pakialam ang Pilipino. Ulitin ko po. Unang-una, ang pakialam po natin kasi po labag ang ginawa ng Amerika sa larangan ng international law at ang international law ay narariyan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay mga bansa. Mahirap man, mayaman man, malaki man, maliit man, sa mata ng international law, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang ginawa ng Amerika ay illegal dahil ito po ay labag sa pagbabawal ng paggamit ng dahas. Ang tawag po dyan ay crime of aggression dahil sila po ay gumamit ng dahas laban sa isang bansa na hindi naman by way of self-defense or hindi rin authorized ng UN. Yan din po ay labag doon sa non-intervention dahil wala pakialam ang Amerika kung paano patakbuhin ang gobyerno ni Maduro. Kasi yan po ay karapatan ng mga malayang estado na hindi dapat pinaghihimasukan ng kahit sinong mga banyagang bansa. At siyempre, yan po ay labag din dahil yan po ay labag doon sa kapangyarihan ng Venezuela na kung meron talagang pagkakasala itong si Maduro, talagang mga hukumang Venezuela lamang at mga piskal na Venezuela ang dapat maglitis.
At ang implikasyon sa Pilipinas niyan, kung mababawaliwala ang international law, mawawala din yung protection natin na binibigay ng international law at pwede na rin tayong lusubin ng kahit sinong mas malakas na bansa sa atin. So kinakailangan po, idagdag po natin ang boses natin sa boses ng napakaraming mga mamamayan ng daigdig na nagsasabi na iligal ang ginawa ng Amerika na paglusob sa Venezuela at pakitap sa kanyang presidente dahil po pwedeng ang susunod na lulusubin at meron ko kidnapin na naman sa ating bansa ay ang bansang Pilipinas na ngayon po ay naging karanasan na natin kung paano kinidnap ang dating Tatay Digong at pinadala sa hukumang ICC na wala ng jurisdiksyon. Kung paano po tayo nanggagaliiti sa galit dahil illegal yung pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong, ganyan din po nararamdaman ng mga taga-Venezuela at ganyan din po ang dapat maramdaman ng lahat ng mga mamamayan ng daigdig nito na naniniwala na hindi man perpekto ang sistema ng UN sa ngayon, yung mga prinsipyo ng UN kasama na ang pagbabawal sa paggamit ng dahas at pagkapantay-patay ng mga bansa at yung pulisiya na hindi dapat naghihimasok sa pagtatakbo ng gobyerno ng mga independenteng bansa. Ito po ang mga pamamaraan na nagagamit natin kung bakit sa ngayon hindi pa tayo nagkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan. So kung gusto po natin mapapatuloy ang mapayapang pamumuhay natin sa ngayon, miska hindi perpekto ang daigdig, kinakailangan respetuhin po ang batas at kayong mga Pilipino, dapat huwag niyong kalimutan. Tayo rin po naging biktima ng kidnapping at kung gano'n nasaktan ang ating damdamin dahil linabag ang ating soberenya at linabag yung immunity ng isang presidente, assuming syempre yan ang pagkakaiba kay Tatay Digong dahil si Presidente Digong naman wala ng immunity. Kaya nga sinasabi niya, since wala na siyang immunity ngayon, idemanda niyo siya sa lokal na hukuman. Pero mantakin ninyo, kung si Inday Sara ang presidente at ayaw lang ng Amerika si Inday Sara pinagbintangan na extralegal killings, anong mararamdaman nyo kung kinidnap ng Amerika, dinusob ang Pilipinas at kinidnap ang Inday Sara pag siya ay presidente at dadalhin sa Amerika para litisin, supposedly for extralegal killings. Diba? Hindi ka manggagaliiti rin sa galit dahil parang binaliwala nila ang ating pagiging independyente bilang isang bansa, lalong-lalo na tayo ang kauna-unahang republika sa buong Asya. So kinakailangan po, lawakan natin ang pag-iisip, kinakailangan isipin natin kung anong pakialam natin dito sa mga nangyayari sa ating daigdig at napakalaki po ng pakialam natin dito sa nangyayari sa Venezuela kasi gaya ng Venezuela, tayo po ay hindi kasing lakas ng mga malalakas sa bansa at tayo po ay pwedeng lusubin at kidnapin ng ating mga leaders dahil lamang sila ay tinuturi na kalaban ng mga malalakas na mga bansa.